Hindi po pwede dito. Tanggi ni Marian dito ngunit hindi to nakinig. Siya na mabilis na tumayo upang matigil to. No sir, nasa pamamahay po kita. Hindi ko po duty ngayon bilang girlfriend niyo. Pagdidiin niya dito. Napaano kita tuminga ng malalim. Fine, we won't do anything. Sabayan mo lang akong kumain. Imbis ay anyaya na lang nito. Nagdalawang isip pa siya ngunit naging behave ng kamay nito. Yun nga lang ay sa kandungan talaga nito siya pinaupo. Nakaikot lang ang braso nito sa bewang niya habang kumakain sila. Alam niya nagpipigil lang ito. Sa kaba niya agad din siyang pumasok sa kwarto upang iwasan. Hindi siya pwedeng umungol sa loob ng maliit niyang apartment. Maririnig ng mga kapitbahay niya. Baka ilang beses naman niya itong sinilip sa sofa. Kung komportable ito pero sadyang hindi. Nagsiselfone ito at pinagkakasyang sarili sa maliit na sofa. Lagpas na nga ang mga tuhod nito doon. Kinabukasan tuloy, noong umaga hiyang-hiya pa rin siya nung madaanan ito. Tulog naman pero halatang hirap. Kita niya pang ilang pulang kagat ng lamok sa dibdib nito. Tahimik na lang niyang nilabas ang electric fan para dito bago naghilamos. Agad niya rin hinanda ang mga itlog na lulutuin niya at sinangag. Iniisip na niya kung paano paalisin si Sir Harry pagkagising nito. Hindi to pwedeng datnan ng kambal bukas ng umaga. Sa sobrang focus niya ay muntik na siyang mapasigaw sa mga matipunong brasong umikot sa bewang niya. Dumikit ang katawan nito sa kanya. Agad niyang naramdaman ang mainit itong paghinga sa leeg niya. Mabilis niyang na-off ang kalan nung sumiksik ang malaking palad nito sa short niya. Sumikdo ang dibdib niya. Iba pa naman ito kapag bagong gising. Sir, don't! Pinigil niya pang braso nito. Nano yung lalamunan niya, nangina siya bigla't hindi ito maitulak. Where is your comfort room again? Namimigat na nitong bulong. I've been stopping myself since last night. I can't hold it anymore, Kitty. Nakagat niya ang ibabang labi. Kasalanan ba niya? Wala sa job description niyang maging bed slave nito. Diyos me, pagiging sekretarya lang dapat ang trabaho niya. Can we do a quickie, Kitty? Hindi makatiis na request nito na tila ba hindi pwedeng walang mangyari sa kanila sa oras niyon. Desperadong boses nito. Hindi pa man siya nakakapagdesisyon ay narinig na niya ang sigaw ni Ophelia. Niyayakap mo na naman si mama ko, Manong! No! Bitawan mo si mama ko! Mabilis nang niwalay si Sir Harry sa kanya. Mabilis niya ring naayos ang sarili at napatanga noong mahuli ang galit na titig ni Ken. Bakit ka nagpapayakap sa kanya, Mama? Mainis sa tono ni Ken. Daig niya pang nahuli ng istriktong magulang sa klase ng titig ng kambal. Pati si Sir Harry hindi nakaligtas sa mga ito. Umalis ka na, Manong! Hindi dapat ikaw natulog dito! Pantataboy dito ni Ophel at tinulak-tulak pa sa Sir Harry. Ophel, stop that baby! Mabilis niyang pigil sa anak lalo't aburido na muli si Sir Harry. Who the heck is their father? Bakit sila ganyan? May halong inis na bulong na tanong nito. 95% hindi naman siya na-offend pero ngiwi siya. Gusto niya sabihin isang frat leader ang ama ng mga ito pero tinikom niyang bibig. Naalala niya kasi ang bili ni Jaguar sa kanyang huwag magtanong kay Sir Harry. Mabait po ako Sir Harry. Baka mainit ng ulo ng tati nila kaya sila ganyan. Inosenteng sagot niya. Wala tuloy itong magawa kung hindi lumabas ng bahay. Susunod sana siya ngunit tumarang to sa pinto. Wear your brasier and wear some decent clothes. Istriktong utos nito. Himala pang hinintay siya nitong makapagbihis ulit. Hinawakan pang palapulusuhan niya noong lumabas sila ng bahay. Kumpulan ng mga tao, namimilog pang mga mata niya ng pinagkakaguluhan nila ang mamahalin tong itim na sasakyan. Are you seriously living here? Is it even safe to live here? Dudang tanong nito, hindi siya makasagot. Anong magagawa niya kung yun lang ang afford niya? Boss, big time ka pala. Boyfriend ka ni ate yan? Tatay ka yata ng kambal eh. Komento pa ng binatilyong tambay lagi sa harap ng daan. Umigting ang panga ni Sir Harry. Hindi siya nito binitawan na talatang hindi ito natutuwa sa narinig. Utoy, layo niyo na muna ang sasakyan niya at baka magasgasan. Pakiusap niya sa mga to. Nakinig naman ngunit ilang beses pang tinapik ang hood ng sasakyan sa sobrang pagkamangha. Ramdam niya nagtitimpi na lang ng galit ang boss niya. Pinatunog nito yon at imbis na sa driver's seat sa passenger seat ang binuksan nitong pinto. Hop in, utos pa nito sa kanya. Napakurap siya. Susunod na lang ako sa bahay mo sir. Ihahatid ko pang kambal sa school. Just hop in Kitty, I want you to kiss you. Mahinang sambit nito kaya nang walang mga pisngi at napasunod sa utos nito. Sinara nitong pinto at mabilis na unikot sa driver's seat. Pagkapasok ay kagad nitong kinabig ang batok niya upang masiil siya ng halik.
Buti na lang at sobrang tinted ng sasakyan nito kung hindi ay magpipiesta ang mga kapitbahay niya sa halikan nila. Pwede naman siyang tumanggi pero ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na mapalapit dito. Leader ito ng Alpha Omega. Posible na kilala nitong tatay ng kambal. Kakapit siya dito para sa mga anak niya. How can I focus working with this massive hard-on kitty? Problemadong bulong nito kahit napatingin siya sa pantalon nitong maumbok. Agad siyang humiwalay dito. Sorry sir, hindi na po pwede. Malilitang kambal sa school. Right, we can't. Not even in your small apartment. It doesn't look comfortable for the kids either. And the surroundings are not safe. Fine, I've decided. Go and pack all of your things. Biglang utos nito. Bakit po sir? Sa inyo po bang lupang ito? Pinapalayas niyo na po kami dito? Pigil ang inis na tanong niya, napatanga ito't umungol ng protesta. Of course not. Hindi sa akin to, pero pwede kong bilhin. But shit, pack your things. Pati ang mga gamit ng kambal ay impake mo. From now on, doon na kayo sa bahay ko titira. Deklara nito na nagpaawang sa mga labi niya. Cool! Ang ganda ng car mo, Manong! Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Tinapik-tapik pa ni Ophel ang inuupuan nito. Not bad. Kamukha ng mga sa TV na car toys. Simpleng komento ni Ken, ngunit kita niya naman na marang haplos nito sa bintana na tila namamangha. Bahagyang nanikip ang dibdib niya. Isa lang yatang laruan na nasasakyan ng anak niya. Lagi ito nagpapaubay at kung minsan hindi nagpapabili. I can buy a miniature car for the two of you. Biglang singit ni Sir Harry. Sumulya pa ito sa salamin upang makitang kambal sa backseat. Miniature? Ano yan, Mama? Nilingon siya ni Ophel. Car toy pero kagaya nito, baby. Really? Gusto ko ng pink sport car, tapos blue kay Ken. I want gray, Ophel. Masyadong maliwanag ang blue. Masungit na pagtatama ni Ken. Shh, Ophel, Ken. Bibilhan ko kayo kapag may oras na. Mabilis ng pagpapakalma sa dalawa ngunit nagulat sa malaking pala na dumantay sa hita niya. Sabi ko akong bibili. Nakaigting ang pangangsambit ni Sir Harry. Pero kasi makikitira na kami sa inyo, sir. Let me, Kitty. What do you want is not expensive. Ayaw niya sanang pumayag, ngunit natagpuan na lang niya sarili sa loob ng isang toy store sa mall. Nakahulukip-kip siyang nanunod sa tatlong namimili ng mga laruang sasakyan. Ang cute po ng mga anak niyo, ma'am. Kamukhang tatay. Papuri ng manager ng store na nakangiting nakatitig sa tatlo. Napakorap siya at mabilis na umiling. Nakakahiyat baka marinig ni Sir Harry. Boss ko po siya, hindi po siyang tatay ng mga anak ko, miss. Nabura ang ngiti nito at nagtatakang tingin ng ginawad sa kanya. Hala, sorry po, pero sigurado po kayo? Hawig po kasi, halata rin kutis mayaman ng mga bata. Siya naman ang nabura ang ngiti sa mga sinabi nito. Hindi tuloy siya matahimik kahit pahalos gabihin na sila sa mall. Tuwang-tuwa ang kambal na parehong buhat ni Sir Harry sa magkabilang bisig habang siya parang lutang na nakasunod sa mga ito pabalik sa sasakyan. Hawig ba talaga? Hindi niya napapansin yon, wala siyang idea sa mukha ng tatay ng kambal. Baka naman gwapo rin talaga. Bumigat ng paghinga niya at hindi makasabay sa tuwa ng kambal kahit pa inaantok na. I'm sleepy, Mama. Ang bait ni Manong. Humahagikik si Ophel at halos lumitaw ang maliliit na ngipin at gilagid sa pangiti ng malaki. Thank you, mister. Ingatan ko po ito. Mas kalmadong pasalamat ni Ken na hindi mabitaw-bitawan ng laro ang sasakyan. Hindi siya nagtanong kung magkano mga yon pero sigurado siyang mahal. Kita niyang umangat ang gilid ng labi ni Sir Harry habang nagmamaneho. Parang hindi naman ito napagod sa mga anak niya. Tuwang-tuwa pa kanina. Next time, I'll take you to the boat of the most famous amusement park in the world. Pangako nito sa kambal. Sir, wag na po. Okay na po yan. Saka wala po silang passport. Mabilis din tanggi. Tumikwas ang kilay ni Sir Harry at tila na insulto sa pagtanggi niya. You forgot that I have a private plane, Kitty. Bulong na paalala nito. Nakagat niyang ibabang labi. Deserve ba ng mga anak niya yon? Nakakahiya kasi. Ang balak pa naman niya hindi sila magtatagal sa bahay nito. Hahanap siya ng mas maayos na apartment kapag may ipon na. Hanggang ngayon kasi ay ayaw niyang galawin ng cheque na binigay ni Sir Harry. Ako na po kay Ophel. Presenta niya nung makarating na sa bahay nito ay bagsak ng kambal. Itong bumuhat kay Ken at siya kay Ophel. Sumunod lang siya dito sa kung saang kwarto siya nito dadalhin. Binuksan itong katabi ng kwarto nito. Naalala niya yung lalot doon sila unang nagniig. Kusang uminit ang mga pisngi niya at napaubos sa naisip. Are you alright? Nilapitan pa siya nito paglapag kay Ken. Dumapong palad nito sa noon niya at leeg. Para siyang napapasong lumayo dito.
Ramdam naman niyang malakas ang physical na attraction nilang dalawa. Paanong hindi kung siya mismo hindi ito pinipigilan sa tuwing didikit ito sa kanya? Ewan ba niya? Pakaramdam niya ikilala ito ng katawan niya at kusang namamagnet dito. Thank you sir, bukas na lang po. Pantatabi niya dito matapos ilapag si Ophel. Naningkit ang tingin nito at namewang. That's it. Kumunot ang noo niya at hindi magets kung ano pang gusto nito. Gayong hindi niya na kailangan ng tulong sa kambal. Marahas itong bumuntong hininga. Good night. Parang galit pang paalam nito nung hindi siya makasagot. Napailing na lang siya. Ano ba dapat ang gawin niya? Alangan namang halikan niya ito at mag-good night. Imbis na isipin pa'y binalikan niya ang mga gamit nila sa salat inayos sa closet. Pawis na pawis pa siya nang matapos. Pagkaligoy bumaba siya sa kusina at makainom lang ng tubig na malamig. Paglapag sa baso, kusa siyang napapikit sa mga malalaking brasong yumakap sa bewang niya. Dumikit ito sa likod niya at ang mainit na labi humahalik sa litaw niyang balikat. Sir, baka mamahi ang mga anak ko't umiyak. Hahanapin ako. Finally, I want you Kitty. You made me so addictive to you. Parang nagdidelir yung bigkas nito. Sa dami na naging sekretarya ko, sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Sit Marian. Wala sa sariling hiyaw nito. Halos tumirik ang mga mata niya sa patuloy nitong paggalaw kahit ang aircon walang panama sa init ng mga katawan nila. Sigurado siyang hindi lang isang beses yon. Knowing Sir Harry na nakita mga hita niya pagising. Wala na ito sa tabi niya, ngunit dinig niyang tunog ng shower sa banyo. Umikot ang tingin ni Maria sa kwarto nito. Napaka-minimalist ng nun. Agad din siyang hinagilap ang nakitang robot sinuot yon. Sobrang laki nun sa kanya kaya tinigpitan niyang tali. Lakas loob siyang pumasok sa walk-in closet nito. Siguro naman kahit bakas lang ang Alpha Omega o kahit listahan lang ng pangalan ay mahanap siya. Sinisilip niya lahat ng cabinet at drawer doon. Sana may mahanap siya bago pa tumatapos maligo. Parang sumikdong dibdib niya nung makitang tingin niyang private vault nito. Sigurado siyang perang laman pero ang mas pumukaw ng atensyon niya ay ang makapal na libro sa itaas noon, Alpha Omega. Sobrang hinang basa niya sa cover noon. Mabilis niyang binuksan. Sa lubong pangkilay niya habang nagbabasa. Puro rules ang naroon. Nagningning ang mga mata niya matapos makitang ang kasunod ng pahina ay mga larawan at pangalan ng mga miyembro. Napatangal lang siya bigla nung agawin niya sa kamay niya. Paglingon niya ay nalisik ang titig sa kanya ni Sir Harry. Did I give you permission to touch my private things? Nagtatagis ang mga ngipin nito. Sumikdong puso niya sa kabat hindi makahanap ng dahilan. Kaya't pikit mata siyang umamin. Sorry sir, titingnan ko lang po sana kung nandyan ang tatay ng kambal. What? Are you kidding me? This is a fraternity manual. Alam ko po, isang fraternity leader ang tatay ng mga anak ko sir. Lakas loob niyang sagot na nagpatigil dito. Lumunok siya't nagmulat ng mga mata. Pinakatitigan ito. Bahala na kung maparusahan man siya sa pangangahas niya. What did you say? Timbagang natanong nito. Leader po sa Alpha Omega ang tatay ng mga anak ko sir. Matapang niyang sagot na nagpaawang na naman sa mga labi nito. Harry's POV. Pumirmi mga labi niya habang nakatitig kay Marian. Ayang maniwala dito. Imposibleng leader na Alpha Omega ang tatay ng mga anak nito. Dahil kung oo, wala dapat sila dito sa kanya't nasa bahay ng mga ama nito. Marriage is their number one rule. If they get someone pregnant, na malabo ring mangyari dahil lahat ng sumasalang sa initiation ay may protection at imposibleng makabuntis. You're joking. I'm not sure. Totoo pang fraternity leader ang tatay ng mga anak ko. Then you should have told me from the very start. Shit, hindi dapat kita ginalaw kung kamiyembro kong nakauna sa'yo. Sa galit niya nasuntok niyang cabinet na kinasasandalan nito, dahilan upang mapapikito ng mariin. This will ruin their brotherhood kung sino man sa leader ng Alpha Omega. Marahas siyang huminga, umiwas ng tingin dito. Ngayon palang ilalayo na niya sarili dito, hindi to pwedeng manatili sa kanya. Magkakapatayan sila ng ama ng kambal. Leave, Marian. Mariing utos niya dito. Umawang ang mga labi nito ngunit tumangurin. Namewang siya. Tumingal at mabigat na huminga nung tumalikod to. Marian, hindi niya mapigil ang tawag dito muli. Hindi ito sumagot pero hindi niya narinig ang muli nitong pagakbang. Just leave my room, not my house. Dagdag niya. Shit, pati rules ng fraternity nila nilalabag na niya para lamang dito. Ano bang meron ito at hindi niya mapakawalan? Yes sir, sorry po ginalit ko kayo. Nung makalabas to sa kwarto niya, inis niyang tinawagan si Emil. Give me all the details of all the women na inakama ko from initiation 5 or 4 years ago. ASAP. Pero sir, hindi po ako miyembro ng fraternity niyo. Wala po akong access. Alanganin tong tumawa. Sinipa niyang cabinet sa inis.
Just go to our headquarters and tell them my code name. Anong code name, sir? Username and password, ganun? Bullshit, niritang pagmumura niya at kagad na pinatay ang tawag. Lalo nang uminit ang ulo niya, hinagis niya ang cellphone sa kama. Magmumura pa sana siya ngunit naudot dahil sa maliit na katok sa bukas niyang pinto. Paglingon niya doon ay nakasilip si Ophelia. Nangungusap ang mga mata at nakalabi. Ayaw niya sa mga bata pero hindi niya matiis ang kambal na to. Napalunok siya. Pamilyar talaga sa kanya mga ito lalo ng mga mata. Manong, ayaw mo na po kami dito? Naiyak na tanong nitong nagpakunot sa noo niya. What? Wala akong sinabing ganyan. Si Mama, nibabalik mga damit sa maleta. Uwi na raw po kami. Itinuro pa nito ang kabilang kwarto. Naalarma siya at inilang hakbang ang pinto. Agad niyang binuhat si Ophelia at lumipat sa kabilang kwarto. Nakaupo sa sahig si Marian, katabi si Ken at parehong nagsasalansa ng damit sa maleta. What are you doing? Madiing tanong niya dito. Lilipat na lang po kami, sir. Baka po nakakastorbo na kami sa inyo. Hindi ba't maliwanag ang sinabi ko kanina? I told you not to leave my house. Kit, Marian, kinagat niyang ibabang labi. Pinigilan niya sariling tawagin itong Kitty. Hindi na rin dapat. Ibabalik niya pa ito sa ama na kambal kahit labag sa loob niya. Hindi ito umoo. Ilang linggo niya rin itong binantayan kung aalis pa ba ito. Kaswal sila sa trabaho. Ayaw niya na itong hawakan kahit pa para siyang hindi makahinga kapag malapit ito. Lunok na lang ang ginagawa niya. I found a friendly private school for the kids. Hindi niya mapigilang banggit dito nung maglapag to ng kape sa mesa niya. Bahagyang lalaki ang mga mata nito. Okay naman na po sila sa school nila, sir. Transfer the kids. Mas malapit dito yon. Pagdidiin niya. Kita niyang bahagyang tumalim ang tingin nito. Pag-iisipan ko po, imbis ay sagot nito bago kagad na tumalikod. Sinundan niya lang ng tingin ng likod nito. Binagsak niyang ballpen sa inis. Ang lapit nito pero hindi na niya pwedeng hawakan. Sumigid ang sakit sa ulo niya. Gusto niya to. Gusto niya para sa sarili niya lang ito. Shit, na-addict na siya dito pero para na ito sa iba. Sa punyang noon nung tumunog ang cellphone niya. Tamad niya yung sinagot. Gusto kang makausap ni X. Mas lalo siyang pumikit ng mariin. Si X ang pinaka-leader nila at hindi pwedeng tumanggi sa mga gusto nito. Agad niyang pinaharurot ang sasakyan makarating lang sa headquarter. Sinalubong siya ng bouncer na tsak niyang ito rin ang tumawag sa kanya. Sa lobby, nihintay ka niya. Timbagang siyang tumango, dinat na niya nakadikwatro sa X habang may hawak na kupita ng alak. Nakatingin ito sa floor to ceiling window at kitang-kitang malaking X na marka sa buong pisngi nito. Bakit mo ako pinatawag? Malamig niyang tanong dito. Umangat ang gilid ng labi nito, marahang sumimsim sa alak bago humarap sa kanya. Pagkaranay may kinuha ito sa kinupon at kagad na hinagi sa salaming mesa. Kumalat ang mga larawan doon. Ang ilan ay napunta pa sa sahig. Umigting ang panga niya matapos mapagtangtong mga larawan yun ng kambal ni Marian at silang tatlo sa mall. Ang iba'y mga luma ding larawang baka nakunan pa sa apartment ni Marian. I want to kill you. Sobrang lamig ng bigkas nito. Hindi siya natinag sa kinatatayuan, namulsa pa. Hindi pinansin ang sinabi nito. What about her? Malamig niyang balik na tanong. Tumalim ang titig nito sa kanya. You bed her. Giit nito, napatigil siya. Bakit ito nagagalit? Alam din ba nitong fraternity leader ang tatay ng kambal? And so what, X? We both want that. Bullshit! Malakas itong sigaw sabay hagis sa kupitan ng alak. Tumama yun sa sahigat na basag. Malapit sa paa niya, ngunit hindi sila. Nagpasindak. Napatayo to't kinwelyuhan siya. Nagtatagis ang mga ngipin nito sa kanya. Hindi siya umatras sa matalim nitong titig. Mataas lang ang rangko nito sa kanya pero pareho sila ng tao at mayaman. At proud ka pa sa kasalanan mo? Nang gagalaiting tanong nito. Tumiing bagang siya, hinawakan niyang kamay nito upang alisin ang pagkakakwelyo nito sa kanya, ngunit lalo yung humigpit kahit nainis siya. I don't understand you, X. Pagdidiin niya dito, ngumisi to, humalakat maras siyang binitawan. Pinulot pa nitong nakangiting larawan ni Marian. Sobrang inosenteng tingnan, hindi mo isiping may anak na. She's supposed to be mine, my slave to be exact. Banggit nitong nakakuha ng atensyon niya. Pero punyeta ka, ginawa mong alila sa kama. Galit na dagdag nito. She's not a slave. I am not treating her like that. Oh really? You broke the rule. How dare you na ikamang ina ng mga anak ko? Sobrang galit nito at halos lumitaw ng ugat nito sa leeg. Napahinto siya sa sinabi nito. Kumuyom ang kamao. I have been keeping her away until she's ready. Pero ikaw na hayop ka? Kinama mo lang ng ganun-ganun lang? Galit na dagdag nito. Nanliit ang tingin niya kay X.
Nagsindito ng sigarilyo sa sobrang galit sa kanya. Sa akin dapat siya nagsisilbi. Ako ang nakauna sa kanya. Tagapagmana ko ang kambal. I'll make her my bed slave. She's a decent woman, ex. Galit niyang diin. Hindi siya para usan. Hindi mo siya para usan dahil sa akin siya. Do you expect me to still treat her right? Sarkastikong sagot nito. Lalong umigting ang panga niya at kumuyom ang kamao. Ayaw tanggapin ng isip niya na itong ama ng kambal. Humitit ito sa sigarilyo. I want her. Give her to me. Don't worry, I'll marry her, Jaguar. Pinagdiinan pa nitong codename niya na tila bawal siyang tumanggi dito, kaya't umigting ang panga niya. Marian's POV. Mama, hindi naman talaga tayo pinapalis ni Manong. Mas gusto ko dito, Mama. Reklamo ni Ophel nung muli silang mag-impake. Si Ken ay tahimik lang na tumutulong sa kanya. Ang maliliit nitong kamay ay sinisiksik ang mga damit nito sa maleta. Ken, pigilan mo si Mama. Hahanapin tayo ni Manong. Pangungulit ni Ophel sa kapatid. Mukhang galit si Mr. kay Mama, Ophel. Bumalik na lang tayo sa apartment. Mas gusto ko doon. Mas gusto ko dito. Mainit doon. Walang ref, walang malaking kama, walang shower at swimming pool. Ophel, nagtitiping tawag niya sa anak kahit nang habang nguso nito. Yakap-yakap pa nitong unan sa kama. Bakit tayo aalis dito? Hindi ba sabi ni Manong dito na tayo titira? Nangilid ang mga luha nito kaya't napabugas siya ng hangin. Kahit pa sinabi ni Sir Harry na huwag silang umalis, nahihiya naman siyang manatili doon, lalo't ginalit niya ito. Hindi naman siya magre-resign. Gusto niya lang ng espasyo. Wala pa naman silang 1 buwan doon. Mama, dito lang tayo please. Huwag nating iwan si Manong. Paikping bigkas ni Ophel. Kahit anong pilit ni Ophel, hindi siya nakinig. Nagdadabog tuloy ito nang makabalik na sila sa apartment. Stop that, Ophel. Mainis na ako sa'yo, baby. Konti na lang ang pasensya ko. Tagdidiin niya. Bumagsak ang luha nito at nagtatampong tumakbo sa kwarto. Mama, bibisita naman dito si Mr. hindi ba? Hindi makatiis na tanong ni Ken habang nililingon ng kwarto. Depende, baby. Busy yun. Ayaw niyang mapalapit ang mga anak niya kay Sir Harry. Sana ito na mismong magsabi sa tatay ng kambal kung makilala man ito. Hindi pa man siya nakakapag-ayos ulit ng gamit ay tumatawag na si Sir Harry sa kanya. Kinakabahan siyang baka magalit ito kapag nalamang umalis na sila sa bahay nito. Sir, bakit po? Nakauwi ka na po? Mabigat tong huminga mula sa kabilang linya. Wear something comfortable. I'll send you an address. I'll be expecting you there. Napakurap siya nung patay nito ang tawag at magpadala nga ng address. Natataranta pa siya sa isusuot ngunit na jeans na lang siya at simpleng hapit na puting t-shirt. Kinabili niya rin ang kambal kay Sheila. Pagbaba sa taxi sinampal siya kaagad ng kayamanan matapos matantong exclusive golf club yon. Dinig niyang halakakan ng mga kalalakihan. Namilog pang mga mata niya nung mamataan si Jaguar na kapatid ni Karil. Kumaway ito sa kanya kaya't napalaki ang ngiti niya. Pahakbang pa lang siya doon ay may humapit na sa bewang niya. Ramdam niya kaagad ang paghinga ni Sir Harry sa buhok niya. This way, not there. Paus na bulong nito, nagangat siya ng tingin dito. Napakaseryoso nito. Nakaputing t-shirt din at may suot na puting sombrero. Halos maduling pa siya sa panganit at matangos na ilong. Stop staring. Malamig na saway nito. Bahagya siyang napalabi. Napakasungit nito bigla. Hinayaan na lang niya na igiya siya nito sa mismong golf course. May isang lalaking naghihintay doon, nakakapat may hawak na golf stick o golf clubs yatang tawag. Hindi naman siya pamilyar doon. Basta yung pamalo ng bola. Napakapit siya sa t-shirt ni Sir Harry nung makaharap ang lalaki. Natakot siya bigla sa malaking marka nitong X sa pisngi. Parang tattoo na hindi niya maintindihan. Dumilim pang titig nito matapos matitigan ng kapit niya kay Sir Harry. Don't cling to me, Marian. Mabigat na utos nito at ito mismo nagalis sa kapit niya. Nadismaya siya at nasaktan sa ginawa nito. Pakaramdam niya nilalayo nitong sarili sa kanya na dapat naman talaga. You want to know the father of your twins, right? Nahirapang bulong ng tanong nito, napatingala siya dito. Nandito ba? Ginapanga siya ng excitement na makilala ang tatay ng kambal. Ngunit napalitan muli ng takot nung lumapit sa kanilang lalaking may malaking marka sa muka. Nakangisitot sa kanya kaagad nakatingin. Harry, I thought you back out. Pagbati pa nito sa boss niya, kita niyang umigting ang panga ni Sir Harry. Tingin niya hindi naman to natutuwa. He's Albert, my friend. Pakilala nito sa lalaki. Tinanggal nitong suot na glove at naglahad ng kamay sa kanya.
Glad to meet you, Marian. Finally, napakurap siya dito. Kilala niyo po ako? Natigilan siya sa pagkuha nito ng kamay niya at pag-shake hands doon. Pinisil pa nito kahit napasiksik siya kay Sir Harry sa takot. Ramdam niyang bahagyang hawak nito sa bewang niya na tila pinoprotektahan siya, ngunit hindi siya mayakap. Buti na lang ito mismo nagalis sa kamay ng lalaki palayo sa kamay niya. You're scaring her. Makahulugan at madiing sambit nito kay Albert. Soon she will not. Dapat na siyang masanay. Wala naman siyang dapat ikatakot. Sagot ni Albert na hindi niya magets. Bakit naman siya masasanay dito? Let's match. Kapag nanalo ako, iuwi ko ng tropeyo ko. Hamon nito kay Sir Harry. Sino nga kayang ama ng kambal? Ipapaubaya kaya ni Harry si Marian at kambal kay Albert? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.